Golden State Warriors versus Sacramento Kings, game preview and key players. Ang pagtatapat ng Golden State Warriors at Sacramento Kings ay mas kapanapanabik at mas makahulugan kaysa sa ipinapakita lamang ng kanilang mga tala sa standings. Sa unang tingin, maaaring isipin ng marami na malinaw kung alin sa dalawang teams ang may kalamangan, ngunit kapag sinuri ng mas malalim ang estilo ng laro, lakas, kahinaan at kasalukuyang momentum ng bawat isa, makikita na ang laban na ito ay may potensyal na maging isang dikit at mataas ang antas na sagupaan. Ang parehong teams ay may malinaw na identidad, magkaibang paraan ng pag-atake at depensa at kani-kanyang landas patungo sa tagumpay. Papasok ang Sacramento Kings sa larong ito matapos ang isang masakit ngunit kapanapanabik na pagkatalo laban sa Dallas Mavericks. Bagamat natalo, ipinakita ng larong iyon na ang Kings ay may kakayahang makipagsabayan sa mga dekalibreng team sa liga. Sa kabila ng mga pagkukulang sa huling mga sandali ng laro, nanatili silang malapit hanggang sa huling possession, isang patunay ng kanilang determinasyon at kakayahang lumaban kahit hindi pabor sa kanila ang mga numero. Sa laban kontra Dallas, nahirapan ang Sacramento sa opensa. Nagtala lamang sila ng 42.4% shooting mula sa field at halos 30% lamang mula sa 3-point range, mga numerong karaniwang magre-resulta sa mas malaking pagkatalo. Gayunpaman, hindi basta-basta bumigay ang Kings. Nanatili silang kompetitibo dahil sa kanilang masiglang depensa, mabilis na kamay at maayos na galaw ng bola. Nagtala sila ng 23 assists, isang indikasyon na patuloy silang naghahanap ng mas magandang shots sa halip na umasa lamang sa individual na galaw. Bukod dito, napilitan nila ang Dallas na gumawa ng 17 turnovers at nakakuha sila ng 11 steals na nagbigay ng tuloy-tuloy na presyon sa kalaban. Ang ganitong uri ng depensang nakatuon sa pag-agaw ng bola at paggulo sa ritmo ng kalaban ang naging dahilan kung bakit nanatiling dikit ang laro hanggang sa dulo. Bagamat nananatiling problema para sa Sacramento ang rebounding, nakakuha pa rin sila ng 8 offensive rebounds na nagbigay sa kanila ng mga second chance opportunities. Ang mga dagdag na posesyong ito ay nakatulong upang maibsan ang epekto ng kanilang hindi epektibong shooting sa araw na iyon. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng laro ng Kings ay ang patuloy na pagiging sandigan ni DeMar DeRozan sa opensa. Sa naturang laban, nagtala siya ng 21 points at naging pangunahing facilitator sa mga kritikal na sandali. Ang kanyang kakayahang lumikha ng sariling shot, lalo na sa mid-range, at ang kanyang karanasan sa mga dikit na laban ay nagbibigay sa Sacramento ng isang maaasahang opsyon kapag bumabagal ang opensa o kapag nagiging mas istrikto ang depensa ng kalaban sa huling bahagi ng laro. Muli niyang pinatunayan na kahit nahihirapan ng buong team, may kakayahan siyang patatagin ang opensa at panatilihing buhay ang tsansa ng Kings. Kung titingnan ng kabuuang season, ang 8-29 record ng Sacramento ay malinaw na nagpapakita ng kanilang mga kahinaan, lalo na sa aspeto ng depensa. Sa kasalukuyan, pinapayagan nila ang kanilang mga kalaban na makapuntos ng 121.6 points kada laro, isa sa pinakamataas sa liga. Ang numerong ito ay sumasalamin sa kanilang problema sa pag-rotate sa depensa, pagprotekta sa rim at pagpigil sa second chance points. Gayunpaman, hindi rin dapat maliitin ang kanilang kakayahang umiskor sa tamang pagkakataon. Sa opensa, ang Kings ay may 45.8% field goal percentage at 34.3% mula sa 3-point line. Mga estadistikang nagpapakita na kaya nilang makipagsabayan kapag maayos ang galaw ng bola at pumapasok ang mga shots mula sa labas. Kapag nagiging disiplinado sila sa kanilang opensa at naiiwasan ang mga pilit na shot, nagiging mapanganib silang kalaban. Ang kanilang hilig sa pagpilit ng turnovers at pagkuha ng fouls ay nagbibigay sa kanila ng dagdag na mga pagkakataon upang makontrol ang daloy ng laro, lalo na laban sa mga teams na umaasa sa maayos na ritmo at spacing. Kung magagawa ng Sacramento na bawasan ang second chance points ng kalaban at pagandahin ang kanilang free throw shooting, isang aspeto na madalas ding maging issue, may kakayahan silang itulak ang mga laro hanggang sa huling mga minuto. At sa ganitong mga sitwasyon, ang presensya ng isang veteranong scorer tulad ni DeRozan ay nagiging napakahalaga. Samantala, ang Golden State Warriors ay papasok sa laban na ito na may mataas na kumpiyansa matapos ang kanilang panalo kahapon laban sa Milwaukee Bucks. Ang larong iyon ay nagsilbing malinaw na halimbawa ng kanilang offensive versatility at walang kapantay na lakas sa perimeter shooting. Naitala ng Warriors ang 18 3-pointers at halos 50% shooting mula sa field.
na muling nagpakita kung gaano sila kapanganib kapag maaga pa lang ay nakukuha na nila ang kanilang shooting rhythm. Muli, si Stephen Curry ang naging sentro ng lahat. Sa kanyang 31 points laban sa Bucks, ipinakita niya kung bakit nananatiling isa ang Golden State sa mga pinakamapanganib na team sa liga anuman ang kalaban. Ang kakayahan ni Curry na kontrolin ang tempo ng laro, palawakin ang depensa ng kalaban at lumikha ng espasyo para sa kanyang mga kakampi ay nagbibigay sa Warriors ng kakaibang dimensyon na bihirang matapatan ng ibang teams. Kapag maaga siyang uminit, napipilitan ang depensa ng kalaban na mag-adjust na nagbubukas naman ng mga pagkakataon para sa iba pang shooters at cutters. Sa kabuuan ng season, ang 2018 record ng Golden State ay nagpapatunay na sila ay matibay na bahagi ng playoff picture. Ang kanilang tagumpay ay nakabatay sa mahusay na ball movement na makikita sa kanilang 28.1 assists kada laro at sa isang depensang kabilang sa top 10 sa liga pagdating sa points allowed. Bagamat may mga pagkakataong nagiging mahina sila sa rebounding at pinapayagan ang mataas na shooting percentages, ang kanilang kakayahang pumilit ng turnovers at depensahan ang 3-point line ay nagbibigay sa kanila ng malaking bentahe laban sa mga teams na umaasa sa perimeter scoring. Ang laban na ito ay malinaw na isang klasikong salpukan ng magkaibang estilo. Sa isang panig, nariyan ang Sacramento na umaasa sa pisikal na depensa, pagpilit ng turnovers at mid-range scoring. Sa kabilang panig naman ay ang Golden State na kilala sa spacing, walang humpay na ball movement at mataas na volume ng 3-point attempts. Kung magagawa ng Kings na pabagalin ang laro, samantalahin ang mga transition opportunities at panatilihing dikit ang rebounding margin, mayroon silang sapat na armas upang manatiling kompetitibo hanggang sa ika-4 na quarter. Sa huli, ang laban na ito ay higit pa sa simpleng paghaharap ng dalawang teams na may magkaibang record at reputasyon. Ito ay salamin ng kung paano nagbabago ang takbo ng isang laro kapag pinagsama ang karanasan, disiplina at tamang desisyon sa mga sandaling pinakamahalaga. Ipinapakita ng Golden State ang kahalagahan ng pagiging kalmado sa ilalim ng matinding pressure, habang ang Sacramento naman ay patunay na ang walang takot na paglalaro, walang sawang pagsisikap at matibay na loob ay kayang makipagsabayan kahit kanino. Sa ganitong uri ng matchup, nawawala ang malinaw na underdog at paborito dahil bawat possession ay nagiging labanan ng puso at isipan. Sa basketball, ang panalo ay hindi lamang nakukuha sa talento kundi sa kakayahang manindigan sa mahihirap na sandali. At sa pagtatapos ng laro, ang tunay na mananalo ay yaong team na hindi sumuko, patuloy na lumaban at naniwala sa sarili hanggang sa huling buzzer. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? DeRozan, 5 on the clock, ball. Pajemski straight away. Oh, wow! Brandon